ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Welcome back once again to your favorite edition of the Low Interview. Ladies first. Philippine Standard Time, it's 3:06 in the afternoon. Hello everyone. Hello, is it you? This is Ladies First. Ang Ladies First, isa ka segment program sang Hello, is it you? Nga ginadulong sa inyo sang Public Information and Communications Office sang Iloilo Science and Technology University. Kag subong man sang Radyo Pilipinas, DYLL 585 sa inyong mga radyo. Kag kami ang inyong mga hosts. I'm Vet. And I'm Lucille. Empowering the way forward. Because beautiful ideas Deserve the front seat. Ladies first. Mayong hapon sa liwat. Ari na naman kita sa Ladies First. Welcome back. Kag subong nga hapon, amo ang ika-7th episode sa amon program sa aton nga 4th or last Tuesday sa aton nga Love Month. Yes. Kag sini nga episode aton pag-istoryahan ang long distance relationship sa tunga sang mag-asawa kag amo man ang joy sa tunga sang mag-asawa nga wala pa sang bata. Yes. This episode, ladies and gentlemen, magabulig sa aton para nga mabalaan naton kung paano yan nila ginaatubang ang adlaw-adlaw nga mga challenges para mapadayon kag ma-prove nila ang forever. Yes, that's Tanon, right, takaron. ma'am. I'm sure damo gid kita sini nga maka-relate no, especially na gid ang mga asawa sa mga OFWs, mga seaman. Yes, that's right. Na again, kumana sang una, kag maka-related ako sina. Anyway, Yes. karon nga hapon, duwa ang aton sini nga mga guests. Kag sa aton nga pagbalik, unahon naton anay ang aton sining segment nga Love Across Smiles. Sa aton nga pagbalik after these few reminders. Handong mo bala maging eksperto sa lakat sang panahon? Gusto mo bala manguna sa pag-anunsyo kung may nagapadulong ang pagkaluupon kalamidad? Ari na ang pinakauna sa bilog ng Western Visayas. Gusto gid ang nabalaan nyo. Yari na sa ISATU ang kurso para sa mga luyag magtuon sa atmospheric processes, physics, kag advanced mathematics. Ang BS Meteorology. Be a pioneer. Be a weather scientist. Be the shield of the nation against climate change. Diri sa ISATU, i-level up namon ang inyong kinaalam sa siyensya sang aton panahon. BS Meteorology is waiting for you at ISATU. Enroll now! Gusto mo bala mag-eskwela sa ISATU? Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISATU Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ISATU sa Dalan Burgos, La Paz.
sa IIRGP store, mahimo man kamo makamakal sang tela para sa ESAT-U uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Nabudlayan ka bala mangita sang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sang venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sang Industry Linkages Development Office for reservation nga nahapta sa second floor sa Student Services Building kag mangita lang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190, local 292. Yes, and we're back. Kagupod natin sa mga hapon ang aton sining director sa Extension Services Division, si Ma'am Adrian Veloso, si Dr. Adrian Veloso, guwapa, kag asawa sang isa ka seafarer. Siyempre, ibaloon naton kung ano yung mga challenges despite sang siyempre nabala naton nga kung seafarer. Mayo na gani, subong ka daw, hindi na masyado kalawig ang ilang atiner sa dagat, no? Kag syempre, ang nami, sinadira iya kay, maski wala siya, suportado ang aton nga ATM. Kamusta, Ma'am Adrian? And welcome to Ladies First, ang mga greetings. Mayong hapon sa tanan, mayong hapon sa aton viewers, sa aton Facebook Live, sa ESAT University and sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon sa tanan sa mga fellow extensionists natin sa university. Kag shout out dira sa akong mga nabilin nga mga friends sa West Visayas State University. Nag-iska po ako because siguro si Ma'am Lucille, dinalsyalo ako niya para makaparticipate man kita sa programa sa Ladies First. Yes, thank you so much, Ma'am Adrian, for sparing us your time this afternoon. Ang aton actually mga guests sa bunga hapon, sakto naging marsyalo. Kaya pareho ni sila nga mga masako. But of course, we know for a fact nga hindi tani nila pagpabayaan di para ma-share man nila ang sa mga jutay nga mga ihibalo kag para nga ang aton sini nga mga tagpalamati dira. Aware man niya nga kung ang aton sini nga ginaistoryahan LDR, pasok na pasok gidaya ba sa asawa sang seafarer, di ba? Okay, Ma'am So, Beth, ma'am, sugod kita. first question, kamusta ang imo nga celebration sang Valentine's Day? Ay wow, Valentine's Day. Every day sa amon nga duha is a Valentine's Day. Five Wala na yung na-miss yung Valentine's Day. Every day is a Valentine's Day. From the start nga magbugtaw sa aga hasta magtulog, Valentine's Day ginaiya. Nami. So, ordinary na lang na iya ang Valentine's Day nga February 14. Pero how did you celebrate gid man niya sang Valentine's Day? What did you do sang February 14, ma'am? Since nga ang aton nga partner no wala diri kag hindi na kita na mag-u. So we spend time sa aton family. Sa akon family, sa akon bata, naglagaw-lagaw kami amon to sa Sunset Boulevard. We take our Valentine's Day there. Kag na-surprise man ako sa gift sa akon nga bata, no. Wow. So siya nag-extend sang token from sa iyang daddy. So gon surprise naman ako sa iyang balloon nga ipat-ipat sa kadulman sang Sunset Boulevard. Okay. Dami lang, no? Kay ang bata ni ma'am, lalaki. So, daw feeling mo, no, na-extend gituod ang responsibility sang tatay niya kay siya naghatag sa iyang Valentine date kang token sa imo. Oo, wala gid ako ga-expect kay do ka bata pa sang isip sang akon nga bata, pero of course na feel man guro kung paano ang iyang amay
naga-care kag nagapalangga sa iya mama, sa iya mami. So nag-extend man siya sang iyang words of gratitude kag love sa iya mami. Extension man ani ang daddy niya. Do extensionist. Oo, kay ginahambal ko gid always ang extensionist, no? Sa extensionist, no? So, ma'am, we know that communication is everything sa LDR nga setup, ma'am, no? So, paano nyo gina-maintain, ma'am, ang inyong connection, ang kilig, despite nga ti LDR? Yes. Sang una pa nga chimpo nga do hindi pagidya amoni ka intense or ka advance ang atong technology. Medyo mabudlay kay ang amon communication is through email. Email pa to naabutan ko pang email, and then later on naka-cellphone na kita, but wala pa sang ginatawag nga Facebook nga mag-synchronous gid kamo bala. So, Pero to cut you, ma'am, no? Pila na katuig nga LDR? well, siguro mga 24 years Okay, so LDR. 24 When we years. started to accept each other's relationship, LDR na kami nga daan. So that's why you started with the email pa. Sige. Email pa to sa Sige, una, no? continue. So once a week lang to kaya email, di ba? Pagka the following day mo pa ma-receive. Yes, So subong, since nga ang communication is that, ang ano lang guro, distance lang guro ang barrier, but we can already have a face-to-face ng conversation. We do not miss every day gina siya kay since nga ang barko nga ginasakyan nila is also equipped with advanced technology in terms of communication. So they are also provided with communications individually. So amo na every day we do not miss communicating each other through text, through messages, and there are sometimes mga asynchronous nga mga communication ginalive lang, no, kay sometimes ang aton nga oras hindi siya pareho. So kisa hindi kita kakat siyang ilang mga call. So galib lang anay message, and then when you wake up, makita mo may mga messages ka na. Do sila pasagad sa Zoom, no? Oo, siyempre. Pero mas nami, isa subong, no? Kahit, syempre, may messenger na, Yeah. diba lang, maka-virtual call ka mo, no? Yeah, may WhatsApp, Compare sa may una nga, Viber email lang gadya. Yeah, oo. Plus Ang the text ang fact- una, kuwan pa mo, digital. Oo. So wala sang image, message lang. Oo. So now Plus is the the fact nga lipot naman ko sa bagay, ang stay nila sa barko Oo. compared sa una do tinuig gid. Yeah, oo. Pero despite sini ma'am, no, despite nga may ma-advance ang atong technology, despite nga nubo or lipot na ang stay Contract, nila sa barko, ano ya ang mga adjustment nga kinanglan mo ya nga himuon halin pagin bisang pagsugod kag maski sa subong nga advance ang technology. Oh, okay. There's a lot of adjustment na i-consider naton. First is, of course, the communication naton na hindi ang atong time hindi pareho. We always find time to that, no? Kay kinanglan gid naton mag-catch up sa mga daily activity naton. Sa iya man nga part, sa akon man nga part, para hindi namon ma-miss ang day, no? Kay sila daan, mga warrior mo na sila mo, hindi nila makita-kita all the time, and then may mga time nga wala sila signal. So we always take note that communication is very important. Ang aton lang, we need to trust each other. No kay of course ang distance bala ginhambal nila, no can create sometimes trouble, or sometimes may mga gaps kita dira nga naga-create man sang ang problem sa marital. So we need to catch up with each other, no, with each other sa aton nga individual situations. And isa pa, ang aton nga roles bala as mother naging dual na, no, kay wala sila. So we need to cope up with the manhood responsibility, the father responsibility at home. So ang tanan nga work i-balance mo yun na to cope up with the needs of the family, especially sa ako nga bata nga lalaki. So lalaki siya, so kinahanglan gid ang father image, so kinahanglan gid nako nga i-cope up ina, no, kinahanglan maintindihan mo ang
ang lalaki nga teenager nga supposedly si tatay na niya ang makahatag sa iya sang role modeling. Oo. So amo na dual role at the same time ang aton balang time nga a career woman and a wife to the family is very important to manage and balance. Okay? Amo na gani ang bal nila, ma'am. I don't know kung ma-agree ka. Nga ang best, gid man kuno yung team, si man kag teacher. Kaya ang bal nila, hindi na pwede mo bayaan ang teacher nga sa iya malakat kaya abi no nang kumbaga bagay gidjabla sa LDR kaya ang teacher aside nga busy siya abi sa panimalay niya may lesson plan siya may mga estudyante siya may mga lubrahon siya sa eskwelahan nga makapabisi siya wala siya time para maglagaw-lagaw kag mangita dasan kun ano nga kalipayan nga iban pa di ba kay ara ka na nga daan sa imo nga lubrahon sa eskwelahan plus nga monitor mo pa imo yung kabataan, di ba? Wala kaya time para sa iban yung mga gadyang-gadyang hambal nila. Shout out da sa mga teachers nga mag-sick na sila sa mga seaman's husband. very challenging gid kung may ara ka nga seaman nga husband, no? Hindi na always happiness. There is always coupled with responsibilities and shall we say sacrifices. Yes. Sa mga moments, yung mga for example, do ka lonely, kag especially since LDR set up, ma'am. How do you manage yung pagbata mo, ma'am? Ara ang husband mo right beside you? Ara na saya during that time kay natabuan ginaiya nga nakabakasyon siya. So wala kami gawa problem kay ara gid siya sa tupad, no. Ako ma-share, gusto mo? Ang LDR manggaling si Ma'am Lucel. Sa una, ma'am. Siyempre, mabudlay nakabata ko sang duwa nga wala ginayatanan ang husband ko during that time. Kumbaga daw, binlan ka lang. Pagbalik, bata na yata yun. Mo na pala. Siyempre, ako yung siguro feeling ko daw strong man ko bala. Kahit tapos ang mga tolerance kuya sa pain, gabi. So, sa time yung naga-labor ka da or nag-ano ka da. Ang upod kuya, syempre, ang akon nga cousins, nga may mga pamilya naman, abi, ang nanay ko kag ang mother-in-law ko. So, sila na ang nag-support sa ako niya sa amo na nga time. Tapos, ang pinaka-unforgettable ko yung experience, yung first ko nga pagbata, kay ang residente, mga doktor, gabantay da sa akon. Hambal sa mga sasagwa ko nung mayo, ya kay siya, ya upo, iya nga ano ni Bana, ya upo niya doktor. Abin lang doktor nga bantay sa akon, Bana. Wala siya kapalungan siya, to gaisip sa akon niya contractions. Anyway, sa amo na iya malamang nga naka-mention kang syempre may bata ka nga lalaki kag you have to understand kung paano ya ginahandle ang teenagers bala. Paano mo na iya ma-cope up, abi, ma'am? Kasi ikaw lang isa. Actually, online man always ang papa, di ba? Ang daddy niya, online man na siya always. So, I see to it man nga may open communication sila sa iya nga daddy. At the same time, may mga ano ako dira, may mga hinablos ako dira nga mga ginapa-eskwela man bala ho backup may lalaki makuda nga hinablos nga naga-share man sa iya sang magulang abi itong mga lalaki niya nga pakaisa. So sila duwa ga badi-badi kag gina-mentor man ang akon nga bata. Pero at the same time gina-inculcate ko gid sa bata nga even though absent ang imo nga presence ang imo nga nga daddy, you need to communicate frequently sa iya, no, biskan asynchronous lang no, or I mean messages lang. Kay kalipayan na iya sang mga tatay nga maka-receive sang mga messages sa iya bata. At the same time, in terms of disciplinary action sang mga bata naton bilang mga teenagers, hands-on man ang akon nga bana kay biskan distant na sila yung duwaya naga heart-to-heart talk na May sila. online May online gina silang conversation kung may mga somehow may mga salaang bata or at the same time nagapasaway sa mami. So siya naga-istorya sa amon nga soltero kay parang tumapatig siya kay ang
nanay bala bisan ano ka wakal sang nanay. Do ka shallow lang sang effect sa bata no kay usually yabi nakita mo no. Tapos ka humok sa Humok sang nanay, no? Kahumok. lang tayo. Sige, okay na. Pero si tatay, ang tatay maghambal nga hindi ginaya, no? So amo na ang father presence despite sang distance wala ginaya na dula sa amon. Pero ma'am, sa amo ni nga LDR nga sitwasyon mo, ano ya ang na-discover mo ya about sa self mo? Going through this situation ya nga hindi iya tanan nga oras arai mo nga husband. Yes, ma'am. Naging strong pagid ako gani subong. Sa una gibihibi pa ko na iman tagalakat sa bana ko gibihibi ko na iya kay syempre mapuli ka sa balaw nyo. Wala kay mo sa abtanda no sa imo nga bed so pagbugta mo sa agawa ay kaupod. Pero because of the shared vision namon nga duha nga kinahanglan namon ni buhaton nga maging LDR kami no long distance relationship kay iya nga profession abi amo sina wala tanan na choice. So may mga ano kami may ginaistoryahan kami nga may mga plano sa kabuhi, ang vision namon sa amon family para nga dira kami mastik mahugot kami sa amon nga self nga hindi kami dapat maging lonely kay ara man kami sa taga-isa wala man mi nadula sa amon only is among distance lang no so wala na yan subong naging strong pagid ako kay it becomes I become self-resilient kag naging strong ako sa mga decision making ko. Pero of course in terms of decision making hindi ko man na ginabuhat nga ako lang ma'am. I always seek the opinion and the shall I say ang iyang decision man kung ano ang dapat namon himuon sa mga concerns namo nga ginaatubang. So and at the same time naging passionate pagid ako sa family namon. Kay we need to be strong, we need to love each other. Kay ginapabalo ko gina sa ilang sa balay no sa akon nga mga kaupod sa balay nga ang tatay ang amon nga tatay ang daddy niya naga-work very hard para sa amon. So dapat halungan ang mga kung ano man may ara kita kag i-appreciate naton ang iyang nga paghimakas para sa aton pamilya. How do you deal with misunderstanding niya? Kaya siyempre, kung kisa, maski ano ta ka try nga smooth ang aton nga relationship, may ginaong kisa nga daw kakatabo nga, may maski gamay nga understanding kakatabo gitong kisa. Paano mo na i-deal? Oo, ma'am, sa una balang, sa medyo bata-bata pa ko, do ka immature sa akon. Usually, kung inabang kuton lang ko na bala sa husband ko, kasi do ka irritable sa ako sa una, kaya do ka premature pa kasi siguro hindi ko pa siguro na embrace kibala ang amon nga LDR no kay gusto ko ya ka possessive daan sa akon no, honestly speaking. But now in terms of handling our conflict since ngayon hambal ka misunderstanding no, in the term misunderstanding is you are not having the understanding no. So ginapamangkot ko na anay nga ang kapangakig siya sa akon man nga agikigan niya ko naman or nga naglain ang iya emotion or ano pasi may lain ang iya pag inchindi sa amon nga communication. So maklarify ko na ay nga ana nga kikada daw ano akon sala ano ang imo nga naakigan sa akon. So i-clarify ko na anay before ako na subong mag-react kaysa una dulain no. And then sa una ang misunderstanding nag-ano pagid na-escalate pagid kung hindi ako mamati. No? Pero subong I try always to stay calm and try to ask and clarify nga may misunderstanding. Try to patch up and have always an open communication para nga wala sang misunderstanding. So, paano nyo ma'am gina-keep ang inyong communication? Kumbaga, how do you keep it strong ang inyong communication despite sa distance? Kaya may ara, pag nga, for example, sa ilang lugar, ma'am, may ara, iban nga wala sa signal or ano, how do you... Okay. I always he always see to it nga kung may mga katuan sila nga mga places nga mga wala signal o may time zone difference gina-inform gid ko na mamaabot kami mga 2 days pa
So, basi wala communication. So, I do really understand that one. And after 2 days na, expect mo na may communication na dayon. No? So, ano lang, letting your partner to know each moment kung ano ang situation naton. Bisan diri sa akon, simple lang na iya nga mga activities kinapabalo ko gina sa iya kay very well appreciated gina iya kung wala gina-ask pero ginahambal bala. No? So you just need to be transparent. Transparent, yeah. Tapos ang trust, yes. Ang trust, oo. Ti, ano bi ma'am ang ma-advise mo sa aton dira nga mga tagpalamati, especially those nga ma-start pa lang sang LDR nga relationship, ang mga especially the mga teachers man or ang ibanda nga manugsugod sang relationship nila sa mga seafarer or sa mga OFW kaya amo ni sila usually ang naga-angkon gisang LDR nga mga relationships. Yes, ang ma-advise ko lang sa ka-fellow LDR ko, shout out sa ako ng mga friends ng LDR, Ma'am Lucelle. Of course, on the very first place, mag-start, if you decided to enter into an LDR relationship, dapat i-put in mind mo na ano ang imong expectation. And i-ready mo ang self mo kung ready ka sa mga sacrifices nga ma-encounter mo when you are having a partner nga long distance. And of course, kinanglan naton to be strong. We have to build the trust and respect sa aton nga partner. And we always see to it nga ang communication hindi gid madula. May it be medyo may mga gaps or may mga challenges sa communication, but always try to reach out to each other. Kay wala sang signal maano ikaw, kay wala ka sang load, no? Usually, sila wala ko load na. Pero I tell you, my husband really invested sa communication. So biskan na iya sang una magpuli na sa iya ang iya na iya nga card ya. Damo gina iya kay wala na siya gamayin kung pila na iyang iyagaston basta he can communicate with his family. Happy na ginasaya. Kay kung mga segundos lang nga ma-miss mo, no? Madamo kakatabo sa isa lang ka segundo gani. So kinanglan gidjaya ang constant communication. That's Okay. very important. Thank you very much, Ma'am Thank you, Ad, sa ma'am. imong nga mga point of views. Tapos, ma'am, since si Dr. Adrian Veloso, si Ma'am Ad, director naton sa extension. Ma'am, basi gusto mo ma-share sa aton gamay lang ang regarding sa extension community project ang ginakabisihan mo subong ni Ara? Yes, wala na yan kakadula ang ato activity sa university sa extension because this is one of the function of the university which we give our expertise, share our expertise, talents, and facilities sa aton nga mga needy community. So ang aton nga mga colleges sa main campus, College of Arts and Sciences, ang aton nga CCI, ang aton nga Engineering and Architecture, ang College of Education, and ang aton nga College of Industrial Technology are doing capacity building and skills training sa ilang mga partner community. As well as ang atong mga external campuses, mga mapisan nga extensionists are also doing extension services outside and partners of ISAT University. So subong ang iban ara sa field, no? Ang iban nag-monitor sa ilang mga projects, ang iban are staying also here in the university having the planning of the programs that we have. And then we will have our i-post ko na lang ma'am ha, may ara kitang call for in-house review of extension projects sa March 27 to 28 so that we can also fund mga potential projects naton sa university. And also will also have a great help sa aton nga mga needy community. So just keep in touch sa aton nga Office of the Extension Services Division for that. Okay, thank you very much, Dr. Adrian Veloso, sa imo nga time nga ginhatag sa amon balam namon nga nag-eskapo ka lang sa isa mo to ka engagement.
Pero nonetheless, thank you so much for giving us your time this afternoon kag for sharing sa aton sining ideas man regarding sa long distance relationship. Sa aton sining mga followers kag tagpalamati, we will get back to you as soon as we finish this some plugs and pahibalo kag magabalik kami upod naman sa isa pagid ka guest naton, and I'm sure that you will also enjoy this topic. After this break, we'll be back. Alas tres na! Magpamati na sa Hello, ECFU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Diri lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon, Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ECFU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, Tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sa kalibutan kung sa diin ng ECFU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Bernes, kanta si Miss Dida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, Stay informed inspired. and connected. Handong mo bala maging eksperto sa lakat sang panahon? Gusto mo bala manguna sa pag-anunsyo kung may nagapadulong ang pagkuluupon kalamidad? Ari na ang pinakauna sa bilog ng Western Visayas. Gusto gid ang nabalaan nyo. Yari na sa ECFU ang kurso para sa mga luyag magtuon sa atmospheric processes, physics, kag advanced mathematics. Ang BS Meteorology. Be a pioneer. Be a weather scientist. Be the shield of the nation against climate change. Dili sa ECFU, i-level up namon ang inyong kinaalam sa siyensya sang aton panahon. BS Meteorology is waiting for you at ECFU. Enroll now! Time check, it's 3:38 in the afternoon and we're back. Kagupod naton subong ang aton sining OIC for the National and International Affairs. Si Ma'am Giza Napone, guwapa pero taken na. Pero pagida, happily married pa. O, diba? Kamusta Ma'am Giza and welcome to Ladies First. Hindi ni level up ha? Ako na gani. Hello, Ma'am Lucille and Ma'am Jovet. Lain gali kung ano, no? Kung ikaw ang guest. Ginakulbaan kaya gali. Ginakulbaan kaya gali. Mas maayo gali ako na ikaw ang host, kaya ikaw ang kapamangkot. Kung guest, kaya ikaw ang mangkuton. But I'm so happy to be here in Ladies First. Thank you so much for the invitation. Yes, ang title sa aton siningang portion this afternoon is Joy Within. So, si Ma'am Giza, married na siya, but despite nga wala pa siya subong sang iyang produkto, Yes. iyang baby, pero ibaluon naton kung ano ang joy within sa ilalang niya sang iyang bana, di ba? Yes. Madamo sa aton subong excuse me, madamo subong sa aton sini nga mga couples ang may amo sini nga sitwasyon, Yes. whether it's their choice or natabuan nga wala lang sila yung matagaan sang blessing nga ginapangayo nila. Pero there are so many ways to be happy, Ma'am Gisa, and I know kadamo kagid nga ma-share sa amon subong nga hapon. First and foremost, anay, masugod ta, Ma'am Beth.
Ma'am, pareho sa pamangkot naman kay Ma'am Ma'am Adrian. Ma'am Adrian, yes. Paano mo gin-celebrate ang imo nga Valentine's Day? May surprise question. Surprise question nyo, actually, sa akon na bana, ang Valentine's is very important. Sa iya, ginaya ang pinaka-importante. Ma'am. Ako like, baklan mo lang ko bisang kung nano da and then tell me Happy Valentine's, okay na ko na yan. Sa iya, hindi pwede nga mo na. Ginahandaan niya, ginaya ang kada Valentine's every year. And then ginasigurado yaman nga every year, linlain. Hindi siya the same. Last year, nakibot ako nga may nagapangita sa akon sa Vipea. Kaya dito pa ako last year sa Vipea. Upod kay Ma'am Nemia. Ma'am Gisa, may gapangita sa imo. Bugin kong tsabo yung mga upod ko. Ang last year na ha. Gin kong tsabo yung mga upod ko. Bala lang may gapangita siya. Sinong gapangita? Basta ma'am, hindi namon kilala. May gapangita. Importante ko, no? May hatag sa imo do delivery nga. Basi, may balayda ni ma'am. Kay gali siya. May dala siya yung roses and everything. Ginahuya ko na iya bala, ma'am. Ginakatuan. Ginakatuan ako sa work. Ginamunya ko na last year. Estudyante ka man na Oo. So, ginkantuan niya ko sa office, gindalaan niya ko yung isang bouquet, kag may chocolate. So, amo na daw, feeling high school ba na huya ko yan? Kilig moments. Pero, It's more na huya lang kilig. yes, subong ka pala mula. Kaya, kinahuya, gin ko na yan sa mga amo na, ti subong nga tuig. Ama ko siya, hindi ka na mag-amo bala sa to, kaya nahuya ko. So, subong, nag-staycation naman kami nga doa. Nag-staycation naman, kaya ginhambalan ko siya, hindi lang na pala, kaya nahuya ko sa mga mga amo. Surprise ka na lang sa ticket. Ano Or ti? booking. Oo, nan. Amo na lang na. Hindi ginhambalan niya ko ahead of time. Kay ti, base balaya karon niya nga may seminar ko gali ya or oo. Di bala? Oo. Nga, we have actually today, we have visitors today. So, ginbayaan ko to sila to be with you. Yes, isa pag sa ginapasalamat man namon kay pareho kay Ma'am Adrian, malamon gina martial law man namon. Kay ano ganito tawag, ano lang namon balang timing nga may activity to anay una si Ma'am Gisa, so unahon anay namon si Ma'am Adrian. Tapos karon naman si Ma'am Adrian nag 4 o'clock may kantuan naman. So gimaki-baki namon at least Nami, gid nga timing. Yes. Swak gid ya, swak. Yes. So, Ma'am Beth, sige, So, haboy ang una nga pumangkot. So, ma'am, ang inyong setup, because it's, kumbaga, wala pa kids. So, is it a conscious decision or ginplanuhan or ginagrihan or gina-enjoy nyo lang anay ang isa kag isa while waiting for the right time? Actually, it's genetics. It's in my family sa father's side. A lot of my relatives sa father's side, they don't have children. So ara gid ya sa amon nga genes. So basically, it has become something. It's not anymore an elephant in the room. No, even when we have family gatherings, hindi na siya bala issue. Because everybody has accepted na amo na. And as a couple also, I'm lucky man bala, no, Ma'am Jov and Ma'am Lucy. Lucky man ako kay ang ako na husband. Di ba may ara man niya iban nga mga couples na ginaproblemahan gid nila nga wala sila bata and they go through lengths and you would to a point mapagwa kwarta para mapangita paagi para makabata. Sa amon nga duwa hindi like if this is how it is kun amon niya ang pagbuot sang Ginoo let it be. So the acceptance came in and I think that's why we enjoy the marriage because we were able to accept nga asta lang kita diya nga duwa. No pressure. Wala na gidya at all ang pressure because it's not anymore in the plans. Wala na siya sa plano. Because kay wala man siya sa plano sang Ginoo, kwaon mo man siya sa plano mo. Hindi mo na lang siya pag-ipilit. So, i-divert mo na lang siya, ma'am. Like, ang Yes. iba niya, actually, ang mga dogs na, di ba? We have dogs. We have Yes, we have a cat. We have 3 dogs. So, instead magkadto kaya sa pedya, sa vet kami nga doon. Gagadto nga Sabi doon. sige, di kami ano mga ngalan nila. Si Chico, si Chewy, kag si Cookie. Oh, di ba tatlo sila? I know Tatlo. nga ang
presence ang tatlo nga ni. Grabe, manibala. Oo. Motivate pag ibala sang ang warmth sa relationship. Yes, between most the definitely. And nakabasa ko bala one time sa post sa Facebook nga if you have dogs, they're actually children nga in a different form. in a different form nga ginkadtuan ikaw to be with you in this lifetime. So tuto ka nami man 'di ba sa pamatsyagan, ate, okay gid. And we basically treat our dogs as our children. So that's our little family. So how do you nurture intimacy without the presence abisang role sang parenting? We started to be together in college. So we basically celebrated our 31st Valentine's. Ika 31st na to nga Valentine's ang sini nga 2026. So we basically enjoy the same things. Kaya we started as friends. So kung barkadahay ka mo, 'di ba, you have a lot of things in common. Yes, yes. So we like watching movies and then talk about the plot of the movie. Pareho kami ascom. Di ba mo naman mga ascom? You talk about the plot of the movie, ang pag-direct sang movie, ang mga costume, etc., screenplay, etc. That's how we spend our time. That's how we connect. That's how we connect together. Pero ang pinakananamian, ginaya namon niya, Ma'am Lucilia, is to be able to, because my husband is not really a morning person. And ako, if gaan mo ko time, magtulog, way beyond alas 6 ang aga, I'll take that opportunity kay di ba aga-aga pa tayo duty permi. So what we like the most is to have breakfast somewhere hindi sabi kay ano man ya balang excitement mo kung na breakfast ka sa inyo balay di bala. So kung makabugtaw kami really early in the morning and then makagwa kami and have breakfast somewhere, sadya-sadyahan gid kami niya nga duwa, and then we talk about anything under the sun, anything that gives joy to both of us. We talk about our dogs, we talk about the novel that we both read, and kung ano-ano man da. So amo na ang pinakanamian namon nga duwa. Of course, kay syempre nga ang imo bala nga concern lang gid ya is ang inyo nga kalipayan nga duwa. Oo. Together, knowing sa iba niya, may ginapanumdum Manumdum ka pa sang breakfast ang bata mo. May palanyagahon sila later. Ang tuition. Ang tuition. Exactly. Yes. Oo. Ano pagid or may ara pagid bala nga mga issues nga pwede maawayan sang duwa nga daw gina-enjoy naman lang ang ilang Communication. Because we are individuals. Ang you know what I am so thankful of Subong. Kay nakita ko, kay when kung dugay nakamubala nga duwa, dira mo makita nga nagagrow gid man gali kamo as a couple. Sa una, sang mga bataon pa kami, siyempre mga immature pa kamo. Kadamo pa bala sang miscommunication nga kun when you look back to it, kasimple man lang gali kun mamati ka, i-consider mo ang context niya, where he is coming from, and vice versa. So, subong, because we are more accepting, more forgiving, because when you grow older, it comes naturally gali. So, kanami, nga wala nakamugawa gaaway kay ang away malanaya namon nga duwa mostly sang una when we were younger is sala ang interpretation sang isa kag isa sang ginhambal sang isa is like hambal ko siya, you know, we're both communication graduates pero ang ginaiwayan ta nga duwa ang communication man sing ko hindi ka gid manugid kin-announce ko na sa radyo subong kung hindi ka gid manugid nga amon ang ginawayan ta permi kay kahuluya kay may diploma kita nga duwa. Pero basically 20 years ago that was a problem in the relationship mostly, and I think it's very common, but it still depends on kung paano nyo ginadala ang isa kag isa. So subong nga nag-mature na kami and we grow old together, and that's actually our dream. Hindi man dream, our goal is to actually grow old together, the oldest that we could. And we're happy nga wala na bala bangayay. Daw, okay. Sige.
Pero sa una, yung nga ano na how? Nga, di ba lang, may mga questions nga mo na, subong yado ka, dira mo ba lang mabasyagan nga, so this is how it feels to grow old with the person nga ang communication you is in place. So, amo lang nang ginapasalamat ko gidya subong. Pero so far, ma'am, sa 31 years, Together. ano ang pinaka-challenging nga bagay nga mahambal mo nga siguro amo ang nagbulig sa imo mag-grow? Pinaka-challenging. My husband, kundi sa family namon niya, 'di ba, ang the reason why we don't have kids is because genetic siya. No, sa family ko nga side. Sa family naman nga side sa akon husband, sa mata. They have problems with their vision. So may ara na siya retinal detachment. Nagkakahukas balang retina mo. And when it does, di ka na nakakita. So ginahalungan gid na namon nga di siya mabunggo, di na siya pwede mag-run, di ba ako yagad dalagan ko siya, hindi na siya pwede ka-run, di siya madusmo, di siya pwede mabunggo, hindi lang gid wala lang sang impact sa diri sa iya nga ulo. And we were able to bring him for eye operation kaduha na gid. So you know that as a wife nga wala ka bata, nga saligan, and then both our families are not in Iloilo City. So basically, duwa lang gidya kami. It makes you grow in leaps and bounds. Kati ano bahon mo kay ikaw lang isa? Paano mo siya din COVID po tong una-una nga pagpa-opera sa iya bala ma'am nga hindi ka pwede kadala tawo agalalain ko to mo nga hindi siya pwede bala nakapamugat mo. So ikaw madala sang bag salin sa parking lot Iloilo Doctors Hospital amo lang nang pwede pa-operahan sa iya mo kay aralan dang specialista di ano bala kalayo ang parking lot. Lilayo bala. And sa una wala pa ko tuyag dalagan so challenge to sa akon. Subong ya okay wala na problema. So ako lang isa kabudlay-budlay. But, you know, deep inside, mahambal ka kung hindi ko ni pagkayahon, ti maano ako. And moments like those in a relationship make you grow. So, ma'am, with your setup, ma'am, no, curious lang ko, nag-talk man ka mo with your husband about sa inyo yung plan? Kahit wala, kids, for example, sa amo niya, ang normal, yung family nga with kids, kahit kung magtigulang sila, ara, bata nila, matake care sila. Paano yan sa inyo nga setup? Actually, my mom asked me, hindi ka gusto mag-adapt? Di ba? Because kung hindi ka bata, amo na siyang next nga pamangkot sa family. Hindi ka gusto mag-adapt. And I asked my mother, pila gani kabilog, imo bata, Nga duwa. Pila kabilog ang bata mo nga ari sa imo subong nga naga-take care sa imo. Nagipo siya. Ay, wala mo. Wala. Siko exactly. Siko may bata man ko kag wala. Ako man Japon, I still have to take care of myself. Just as you are taking care of yourself, kay wala kami. Biskan mo padala pa kami kwarta, but our physical presence, wala dira. So kung ano gid ang diferensya sang sitwasyon mo kag sang sa akon. So ang challenge namon sa akon nga bana subong is to stay healthy. Exactly why I'm running. Exactly. But kay siya di ba hindi siya pwede yaka-run. So I'm encouraging him to basically walk, lakat-lakat, di lang sige pungko ang diet mo and everything. Because if our goal sang una, halin sang pagpakasal namon was to grow old together, kahapos sang una, balaan ma'am maghambal nga, sige amo na yaton, plan nga duwa ha, we grow old together. Amo lang ginaya pinakaplano namon. In midlife, to say that, may dala na siya nga gamay nga kakulba. Nga we're growing old together. Sa una, when you're like 23, 25, kahapos, we're growing old together. Daka sweet pa na iya bala nga daw ka ginakilig-kilig ka pa. Nakilig ka sa una, subong nakulbaan ka na to say that. Actually, amo nang reason kung nga ang first episode ginamon for the Love Month was with the cardiologist. Kaya gusto namon nga i-make sure nga maghambal kita subo nga forever, hindi lang nga forever sa gadyang-gadyang nyo sa inyo nga boyfriend or ano. You have to make sure subong nga hindi lang
test sa loyalty, kundi love, Love test. test. Correct. True. Subong yan. In sickness and in health. Yes, Yes. correct. And inaya, laina na yung bating sang meaning, sina nga phrase Yes. when you're like in your midlife. So, amo na. So, amo lang ginapirmi, ang ginahambal ko, kay inistoryahan namon nga duwa sang husband ko, nga, let's stay healthy as much as possible because we only have each other. So sa sini nga setup, sa sini nga relationship, ma'am, what is your greatest sense of fulfillment in your marriage? That we're still together. That we're still together. Kay di bala, ma'am, there are some couples, ang children, glue na siya mo sang marriage. Kay wala kami yung glue. Diba? So, I'm happy, I'm lucky, and I feel blessed. Nga biskan wala kami bata, we're still together. And we get to say, I love you. Amo na nga amon nga tradisyon nga duwa, halin pagid sang una, that we say, wala namon ginistoryahan na, pero doon na pick up lang na namon, niya lang nga duwa as we go along together in our relationship. Nga, we say, I love you every day. It doesn't matter what you feel, how you feel about me. Biskan lain buot mo, or may ginawayan tanga duwa, let's just say I love you every day. Kung kisaga chat man kami na I love you pero may sad face kay nagsunggod. Because saying I love you out loud daily reminds you why you're still together. Yes. Oo. So amo lang gid na. I'm lucky and I'm happy that we're still together and we get to say I love you. Nga inang tutuod gid bala that it came from the heart. Hindi na siya, love you. Oh, hindi nga, babae love you, pero dito ka nagatulog, kaya malakat ka na sagit. Hindi. So, amo na yung ako na fulfillment sa kabuhi. Nga, biskan wala kami bata, wala kami yung glue that will keep us together, but we're still together because of the very reason nga nagpakasal kami nga duwa. Ma'am, one last question. Please define family. Family. Kung mangkuton mo ang high school student, hambalon niya ka nga family is a noun. Para sa akon, family is a person or a group of people where you feel safe. Where you feel safe to be yourself, where you feel safe to commit mistakes because you know may masalo sa imo, may ma-remind sa imo, may mag-guide sa imo. It is a person or a group of people wherein you can actually be yourself, be who you really are. That's family to me. Yes. And of course, sa aton sini nga mga tagpalamati, may choice kamo yan, no? Iban ba ang subong nakita namon nga ang ilaya nga ginaupod is kuring or ido. Tag may ara man niya nga iban gani nga they choose not to marry, no? Because for them it's already enough para sa ila man niya nga kalipayan. In this program, we do not only emphasize nga ang love para lang niya sa mga couple or sa mag-boyfriend, pero kinahanglan nga ipangabuhi na ginaya everyday. May pamilya ka man or wala, may boyfriend ka or wala, may bata ka man o wala, dapat ang love ya sige-sige ginaiya. So ang aton sini nga love month manog tapos na, and yet kinahanglan ara lang yapon ang love, di ba, ma'am? Yes, correct. Because love is a choice. And love is a sacrifice of yourself. Kaya di bala, amo nang ginhambal ganin nila nga kung magpamana ka or magpangasawa ka, dapat ready ikaw to submit. Not totally, but to meet each other halfway. No, masakripisyo ka gid sang imo individuality, not to totally change your individuality or forget about it, pero gamay sina nga portion you have to let go to be able to accept the other into your life. Yes. So, any parting message, ma'am, sa mga couples sa tagpalamati? A lot of you, ginakilig ka mo pag love ang aton nga ginastoryahan, no? But you know, love is a conscious choice. You have to choose that person that you love every day. So, kung hindi mo siya ma-accept,
the way he is or the way she is. Panumdumon mo, iniya nga message siya para sa mga wala pa nakapalamana, ha? Kaya a lot of my students, ma'am, would ask me, ma'am, paano mo mabalan kung amo na gid na siya, kung amo na gid na siya ang palamanhon mo. No, it's hindi ka pwede maghambal nga sige mapakasal ta nga duwa without thinking about possibilities or kung amuni ang imo nga palamanon ma-accept mo pa bala. Kung sa ulihi mabulag siya, will you stay? Kung sa ulihi may masakit siya nga amo sini, will you stay? Will you stay at the hospital bed? Will you actually stay kung madulaan siya ubra? These are certain scenarios nga you have to ask yourself before saying, yes, pakasalan ta ka. Because love is a bitter pill to swallow if you are not ready to lose yourself a little bit to accept the other in any way. Well said. Sa 31 years, ano pa ang pangitaon mo, ha? I mean, like, people would point out sa mga kakulangan, pero sa nabatian nyo kay Ma'am Gisa, matsyag nyo, may kulang pa. Anyway, we are so grateful to have Ma'am Gisa this afternoon, Thank you, despite sa kabisi niya, may mga bisita kita subong, especially sa iya sining office, but then she's here with us, and also we are thankful man sa kay Ma'am Veloso, kay Ma'am Adrian nga nag-share man sa iyang points of view sa aton sining topic nga long distance relationship. Well, Ma'am Gisa, thank you so much. Your Thank you, parting words, Ma'am. please. Most welcome. Thank you so much, Ma'am Lucille, Ma'am Job. Thank you so much. Gina-invite ko lang ang aton nga mga tagpalamati nga sa March 22, we are celebrating World Water Day. So this will be attended by a lot of our international partners and as well as our local, regional, and national partners. It will be online and it will also be shown through ISATU Facebook page. So if in case may ara ka mo time, sa March 24, whole day ina siya, pwede ka mo kalantaw para maka-learn ka mo kung paano kita maka-save sang water. True. Thank you very much, Ma'am Thank you, Gisa. ma'am. Thank you very much, Ma'am Adrian. Kag sa aton sining nga mga tagpalamati. Thank you so much for joining us. Ma'am So, Beth. sa ngalan sa aton nga University President Dr. Gabriel M. Salistri Jr., sa aton apat ka Vice Presidents, ang aton campus ads, sa aton nga PICO Director Dr. Heinz B. Gumakil, sa tanan nga faculty, staff, alumni, kag sa tanan nga students sang ISATU, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati sa amon nga programa. Sa aton nga pagbalik next week, we will start the Women's Month. Diri lang sa Ladies First. Empowering the way forward because beautiful ideas deserve the front seat. Ladies first.